Magandang araw, grade 8. Bago kayo magsiupo, pakipulot muna ang kalat na nakikita nyo sa silong ng inyong mga upuan. Meron bang lumiban ngayong araw sa klase? Mabuti naman kung wala. Pero bago tayo mag-umpisa sa ating talakayin, meron akong inihandang mga alituntunin. Ang una ay ang igalang ang guro at ang mga kaklase. Pangalawa naman, itaas lamang ang kamay kung kayo ay may katanungan o sasagot. At ang pangatlo ay ang huwag gagamit ng cellphone kung hindi kinakailangan. Pero pwede kayong magpaalam sa akin, class, kung emergency ang inyong paggagamitan. Naintindihan ba? So, ngayon, bago tayo dumako sa ating panibagong aralin, meron ako aktibidad na hinihanda. Tinawag ko itong ayusin mo ako. So, ang klase ay hahatiin ko sa dalawang grupo. Ang group 1 at ang group 2. Ang bawat grupo ay magtutulungan na ayusin ang mga ginupit kong larawan. Handa na ba kayo, class? Magaling. Ito ang sa group 1. At ito naman ang sa group 2. So, ang naunang grupo ay ang group 1. So, base sa ating ginawang talakayin, base sa ating ginawang aktibidad, meron na ba kayong idea kung ano ang ating tatalakayin ngayong araw? Mahusay. Dahil dyan, ang tatalakayin natin ay ang unang digmaang pandaigdig. So, dumako na tayo. Pakibasa. Ang unang digmaang pandaigdig ay isa sa mga pangyayari na nagdulot ng dagliang pagbabago sa mamumuhay ng mga tao. So, dahil sa unang digmaan, class, madaming nabago ang buhay, nabago ang tadhana sa mga bansa. So, ang unang digmaang pandaigdig ay may 5 pangyayari na humantong. Humantong dito ang pagbuo ng alyansa. Ang militarismo, ang nasyonalismo, ang kompetisyon sa pananakop ng lupain, at ang pagpaslang kay Archduke Franz Ferdinand. So, ang 5 yun, guys, ay 5 pangyayari na humantong, kaya nagkaroon ng unang digmaang pandaigdig. Naintindihan ba, class? So, unahin na natin ang pagbuo ng alyansa. Isa sa pangunahing dahilan ng paglala ng tensyon sa mga imperialismong bansa sa Europa ay ang pagbuo ng mga alyansa. So, ang mga bansa sa Europa ay yung iba ay hindi nagkakaintindihan at bumubuo ng kanilang sariling grupo. Kaya nagresulta ito ng unang digmaan pandaigdig. Ang pangalawa naman ay ang militarismo. Ito ang kaisipang kung saan ang pinuno ng militar at may malakas na impluwensya sa lipunan at pamahalahan. So, ang militarismo, guys, sa Europa ay mas malakas ang kanilang impluwensya kaysa sa mga nasa pamahalaan. Kaya, dun din umantong sa unang digmaang pandaigdig. So, pangatlo naman ay ang nasyonalismo. Ang labis na pagmamahal sa bayan ang nagtutulak sa mga mamamayan ng isang bansa na lumahok sa hukbo at digmaan alang-alang sa kanilang bansa. So, syempre, nasyonalismo, syempre, ikaw, mahal mo yung bansa mo, alam naman, hindi mo ipaglalaban, di ba, class? So, ganun din ang nangyari noon, nung unang digmaan pandaigdig. Dahil sa mahal nila ang kanilang bansa, ipinaglaban nila ito. Naintindihan ba, class? Magaling. So, dumako naman tayo sa pang-4. Ang kompetisyon sa pananakop ng lupain. Ang hidwaan, bunga ng kompetisyon sa mananakop ay isa din sa mga ugat ng hidwaan ng mga imperialistang bansa. So, sa Europa, guys, sa Europa, class, is parang nag-aagawan sila ng bansa kung ano ang sasakupin nilang bansa. Kaya doon din nagumpisa ang unang digmaan. Naintindihan ba, class? Magaling. So, ang panghuli naman, ang pagpaslang kay Archduke Franz Ferdinand. Ang Austria-Hungary at Serbia ay may nauna na di pagkakasundo bunga ng kanilang kompetisyon sa pagbuo ng nasyon. Subalit ito ay lalo pang lumala ng paslangin ng isang aktivistang Serbian na si Gavrilo Princip, sina Archduke at ang kanyang asawa.
So, dumako naman tayo sa mga kaganapan sa digmaan. Una ay ang pagkamatay ng mga mamamayan sa hukbo. So, nung unang digmaan class, higit na sa 1,000,000 katao ang mga namatay. So, ang pangalawa naman ay ang paggamit ng makabagong armas. So, nung unang digmaan din class, dito sila nakapag-acquire ng paggamit ng mga makabagong armas tulad ng tangke na nagresulta ng madaming pagkasawi. So, dako naman tayo sa pagpasok ng iba pang mga bansa. So, dito class, pumasok ang Germany sa unang digmaan pandaigdig kasi napasabog ng isang pandigmaang ship ng France ang isang barko ng Germany. Kaya nakisali sila sa unang digmaang pandaigdig. So, yun lamang class. Meron pa bang katanungan sa ating tinalakay ngayong araw? Kung wala, ay maglabas kayo ng isang malinis na papel at isulat ang inyong karagdagang gawain o assignment. So, ang inyong assignment class ay magbasa patungkol sa ikalawang digmaang pandaigdig. Naintindihan ba class? Mahusay. Yun lamang class sa araw na ito at goodbye.